President Bongbong Marcos has just signed the implementing rules and regulation of the expanded tertiary education equivalency and accreditation program. Ano kaya ang programang ito? And to tell us more, let's ask Mobile Journal Julie Baiza, who joins us via phone. Julie, ito ba yung batas na nagbibigay ng bachelor's degree dun sa mga kinakailangan mag-drop out sa eskwela para makapagtrabaho? Yes, Denise, kanina nga nilabas na yung implementing rules and regulations ng ETIAP Act. Sa ilalim ng ETIAP Act, pwede nang magkaroon ng bachelor's degree yung mga high school graduates, technical vocational graduate, tsaka college undergraduate. Base sa kanilang work experience at tsaka expertise, magsasagawa naman kasi ng academic equivalency, accreditation at tsaka validation para dyan. Sabi nga ni PBBM, second chance daw yan para sa mga kababayan natin na hindi nakatapos ng pag-aaral pero may expertise naman doon sa field na magkaroon na ng diploma. Pagkakataon din daw yan para makakuha sila ng mas magandang trabaho at mas mataas na kita. Aside from this, sa larangan pa rin ng edukasyon, nilatag din kanina ng DSWD sa Palasyo yung mga programa ng ahensya para sa mga mag-aaral. Kabilang naman dyan yung supplemental feeding program o yung pag-serve ng hot meals para sa mga kabataan na naka-enroll sa mga child care development centers o yung tinatawag natin ng mga daycare centers. 5.1 billion yung pondo para sa nasa 1.5 million students. So for 120 days, makakatanggap sila ng hot meals, pero pwedeng ma-extend yan hanggang sa 180 days. Depende kung gaano katagal yung magiging pasok ng mga bata. Makikipagtulungan sa local government units yung DSWD para sa implementation yan. Paraan din daw yan para matutukan yung mga undernourished na mag-aaral. Kahapon din, Lord Denise, nag-ikot si PBBM sa unang araw ng klase. Doon nga nabanggit ng Pangulo yung mga pangangailangan at pagsasanib puwersa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para naman sa mga mag-aaral. Nandiyan yung DTI para i-monitor na sapat or mura or nasa tamang presyo yung mga school supplies, yung DOH para tiyakin na may mga school clinics at saka merong supply ng mga health at saka dental care yung mga school clinics. Nakipagpulong din si PBBM kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Binigyan siya ng direktiba kaugnay naman sa pagpapaigting ng police visibility at saka seguridad sa mga paaralan. Mm-hmm. Yung saang school yung nasa headlines nasa banner photograph kahapon ng isang dyaryo na may hawak-hawak siyang ama na parang ang tawag doon, parang flashcard ba yun? Oo. Sa yan? Sa Epifanio de los Santos sa Malate, Manila. Nagkaroon kasi ng reading session kahapon si PBBM. So actually madaming mga ilang words din yung binabasa niya doon sa mga bata and nakipag-engage din siya. Tinatanong niya ano yung words na yon and tinitingnan nga niya kung ano ba yung kakayahan ng mga bata, yung reading comprehension nila sa ganong edad. Alam mo ba, Julie, yung sinasabi mo na proposal na yung pagkakataon na tawag dito na magkaroon ng bachelor's degree. Nalinaw na dati ng isang sistema sa UP dati. Okay, yung bachelor's degree iba sa halimbawa yung certificate, iba sa diploma, ganon. May mga kumbaga skills lang yan. Pero interesting to kung ma-thresh out nila to, kung merong threshold ng skills, ng mga tamang sagot mo, grado mo, bakit hindi? Tingnan natin. Pero yun nga, Julie, ang ano bang nun? Kunyari yung work experience, meron bang requirement kung gaano kahabang work experience? Papasok ba dyan yung mga, alam natin, meron tayong mga kapatid o mga kababayan na 6 months, contractual yung kanilang mga nagiging trabaho at palipat-lipat. Kasama ba yun? Ano bang factors? Since siya, magkakaroon ng validation, magkakaroon ng academic equivalency. So titingnan kung yung skills mo sa isang, depende pa rin kung saang field yan, kasi yung mga nasa TechVoc, for example, anong course ba yung kukuhanin nila, saan ba sila papasok, yung mga caregivers, sabi nga ni BBM, kasi di ba kung nursing assistant sila ngayon, magka-qualify ba sila as nurse na rin o sa nursing or pwede na silang mag-take ng board exam. So, yun yung kailangang ilatag din ng mga institution kung saan gagawin or under ng SHED, kung saan gagawin itong validation at saka academic equivalency. Delikado rin yan kasi. Hindi rin kasi lahat, let's say, na mga, kahit may mga postgraduate degree holders, hindi rin automatic yan na garantiya yan ng magandang trabaho. Kadalasan kasi may mga nakakakuha ng ganyan na, alam mo yung tsinaga lang, pero yung
understanding, lalong-lalo na pagdating sa pagtuturo ay ibang usapin din yun. Ano? Julie, nasa ng Pangulo ngayon at may mga vlogs na naman ba siyang mga mag-i-interview na i-welcome for the next several days. Tapos alam ko, yung merong kaka-reappoint lang ulit, no, dahil na bypass. Pwede mo ba kaming chismisan kung may mga mababago ba mga kumbaga doon sa kabinete, sa mga sorpresa sa susunod na mga araw? Yung doon muna tayo sa vlog, may aabangan pa tayo sa Wednesday at saka sa Friday. Ito naman yung interview, yung podcast with sa atin, anchor na si Ms. Cheryl Cosim. Ang una pa lang kasing lumabas yung part 1 kung saan nga balasahan din sa gabinete yung naging topic naman nila doon. So abangan natin ano ba yung topic pa sa mga susunod na part. Pero sa teaser na inilabas ng PCO, nakita rin natin na nabanggit doon kung ano yung legacy or gusto ng Pangulo na maiwan towards the end of his administration. At ang sabi nga niya, sana daw naramdaman na or nakita na ng publiko yung mga pagbabago sa buhay nila. Doon naman sa na-reappoint, ayan, kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin kanina na na-reappoint as acting secretary si Secretary Sec J. Ruiz. Acting pa kasi di ba hindi pa siya pumapasa sa commission on appointments na dahilan naman kung bakit siya na-bypass, kinapos ng oras. So si Sec J, nagpasalamat siya kay PBBM for tiwala doon daw sa confidence sa kanya na pamunuan pa rin yung PCO. So yung mandato naman daw honor at saka responsibility sa kanya para daw patuloy nga na magserbisyo at maiparating yung mensahe ng administrasyon sa publiko. Kanina rin sinabi na kinumpirma ni Yusek Claire na nag-resign si isang undersecretary ng PCO yung nag-resign at saka meron pang 17 na rin nanggap yung courtesy resignation. So tinatanong namin kung malalaman ba natin yung listahan ng mga ito. So abangan natin kung sino-sino yung mga nandoon. Tinanong na rin kung papalitan ba sila or may mga pagbabago pa ba sa PCO. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, syempre kung mahalaga daw yung mandato ng isang opisyal na nag-resign, kailangan nga daw mapalitan kaagad. Baka natin yan. Ang dami ko pang gusto itanong kay Julie. Tukos sa mga pagkakaibigan na ganyan. Eksakto ano yung title ng libro ng isa. Anyway, maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal, Julie Baiza.